Attorney Jay. Kuya, good morning po, sir. Magandang umaga po, Sir Ted at Sir Mon, at Happy New Year po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig sa inyo at nanonood, Sir Ted. Kami ba'y gumising po sa inyo o sadyang kayo'y maaga talaga nagising ngayon? Hindi, maaga po, Sir Ted. Maaga ding natulog kagabi. Itinulog na lang po natin yung New Year kagabi. Ay, opo. Sige, ano ho ang balita ngayon sa Pantalan? Kasi dito ho particularly sa Manila, kasi meron pong mga nagkansila ng biyahe ng mga shipping companies at meron pong ilang mga naperwisyong pasahero. Kumusta ho ba? Actually, Sir Ted, yung pong nakaraang 2 araw, iko-correct ko din lang po yung balita po, no? May lumabas po kasing balita na meron pong 4 na barkong nagkansela nung nakaraang 2 araw. Papabulaanan po natin yun na in fact wala po nagkansela po nung nakaraang 2 araw. Napaaga pa nga po yung biyahe po ng mga kababayan natin na imbis po January 2, sila po ay isinakay na po nung December 30 at December 31 po para umabot po sila sa kanilang mga destination po, Sir Ted. So, wala pong nag-overnight sa port area nitong kagabi? Well, meron po ang sitwasyon po kasi Sir Ted diyan po sa North Harbor po. Katulad po nung nakaraan linggo, may mga dumating po kasi diyan na 5 days ahead po sa kanilang biyahe. So, masyado po silang napaaga sa pagdating po nila. At tayo naman po, ang ginawa po natin ay nag-arrange na lang po tayo ng kanilang pagsistayhan po doon sa terminal habang hinihintay po nila yung actual pong schedule po nila. No? So, may naiwan pa rin pong mangilan-ngilan doon po sa North Harbor po na port natin. Pero hindi po ito stranded kung hindi ito po ay talagang napakaaga lamang po ng pagdating po nila sa terminal po. Sige kasi dapat din natin maintindihan na itong mga nagbabarko, ang karamihan po sa kanila, mga maralita na wala na sigurong tutuluyan kaya maaga nagpupunta ho sa port para maghintay ng kanilang biyahe. Ito ho lamang ang mga nagpalipas dyan ng bagong taon as in walang stranded o dahil sa kanselasyon ng biyahe. Tama po, Sir Ted. Ang tinututukan po talaga po natin ng mga na mga terminal po natin sa kasagsagan po ng mga peak season po natin Yun pong ating terminal po sa Batangas at diyan po sa Calapan, Mindoro. Meron pa rin pong naiwan na nagpalipas gabi na po at nagpalipas sa bagong taon na po. Pero dahil po yun sa dumating din po sila ng maaga kasi yung mga talaga nakaschedule po, nakaalis na po talaga sila. So tayo naman po, kaya naiintindihan natin, katulad nga po ng nasabi nyo, kuminsan po, ang tawag po natin dyan, photo finish na namang pong dumadating sa terminal yan at kapos na kapos po talaga sa pera po o sa pondo at inaasikaso na lamang po natin sila sa atin pong mga terminal. Sige po, doon po naman sa na-stranded ng dahil sa kanselasyon po ng biyahe, ano ho ba ang panuntunan dyan? Kung sa eroplano, may tinatawag na Passenger Bill of Rights, dito ho sa Pantalan, kapag pinag-uusapan ay biyahe ng barko, ano ba ang panuntunan po, attorney? Actually, Sir Ted, meron na din pong Passenger Bill of Rights po yung mga kababayan po natin na sumasakay po sa mga sasakyang pandagat. Ano po yan? Maliban po doon sa mga commercial terms po or yung sa rates po na binabayad po ng mga eroplano sa mga nakakansela or nababump off po ng mga kababayan nating sumasakay, meron din pong mga karapatan po yung mga kababayan natin na either na kanselahan po ng biyahe or na stranded po diyan po sa mga sasakyang pandagat. Kasama po diyan yung kapag number 1 po yung kailangan bigyan po sila ng pagkain at maiinom at kapag yung pong rescheduling po nung kanila pong biyahe ay mas mahigit po sa 1 araw, kailangan po silang bigyan po ng accommodation doon po ng shipping line para po hanggang makasakay po sila sa susunod na biyahe. Kung di man po ay mayroon din po silang karapatan na mag-refund po nung kanilang ibinayad po na pamasahe. At kung sakasakali ho ba na ang dahilan sama ng panahon, o kaya po desisyon ng Coast Guard, ano ho ang panuntunan?
Well, kino-consider po kasi ng mga shipping lines yung certain na force majeure po, ano? At tayo naman po sa PPA, ano po medyo hindi na po natin pinapansin po yan kung yan ba ay force majeure o dahil technical po yung naging problema ng mga barko po. Pinipilit po natin talagang ngayong pakikipag-ugnayan doon sa terminal operator pati po doon sa mga shipping lines na kahit papaano po ay mabigyan po nila ng makakain po o maiinom yung mga kababayan natin pati po ang PPA. In fact, ngayon pong nakaraang dagsa po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na din po dyan sa Northport po na tayo po ay nagpalugaw at nagpatsampurado po dyan. At pag yung nga po mga certain paggabi nga po nagpapa-film showing na po tayo dyan para hindi naman po na na bubugnot yung mga kababayan natin naghihintay. Kasi po sabi nga ang pakikipag-ugnayan nga po natin sa mga shipping line, tama po kayo. Iba po kasi ang kondisyon ng mga kababayan natin na dumadaan po sa mga pantalan natin kumpara po sa mga airport. Talaga pong mas po yan kumbaga sa sinasabi nga pong medyo kapos po talaga yung mga kababayan natin. Kaya nag-o-opt po talagang sumakay sa mga barko at kailangan maintindihan po yun. Oo. Sige Mon, go ahead. Attorney Jay, Mon Gualvez po. Sir, clarification lang, no? Sabi nyo nga po kanina, marami-rami yung mga nandyan sa mga pantalan dahil maaga lang po sila sa kanilang scheduled trip. Mga gaano karami ho ito at saka gaano karami inaasahan natin magdadagsa po ngayon, lalo't bukas kasi may pasok na ulit eh. Opo. In fact, Sir Mon, dyan po sa Northport na itala po natin, dyan marami na po yung mahigit 30 po, hindi po lalampas ng 40 katao na napaaga po. At inaasahan po talaga natin na tayo po ay nakatutok na dyan po sa Northport, pati po sa Calapan naman po, Calapan Mindoro, dahil dagsa nga po yung mga kababayan natin siguradong pabalik sa kanila pong mga yung pinanggalingang mga lokasyon na pinagtatrabahuhan dahil hindi naman po na-deklarang piyesta official po bukas at inaasahan po natin talagang hahabol po sila makabalik sa kanilang mga trabaho bukas. Pag mga ganito pong sitwasyon, nananawagan po kayo sa mga shipping lines na dagdagan po yung kanilang mga barko eh. Just to be clear lang po, ano ba yung mga nagiging balakid? Bakit po hindi ba nakakapagdagdag ang mga barko kapag ganito po mga sitwasyon or mga okasyon, GM? Unang-una po, Sir Mon, talagang talagang yung numero po ng barko natin sa buong Pilipinas po talagang kapos po talaga. Dahil po sa mga nakaraang bagyo po, nakaraang sakuna ng mga nakailang taon na po, ay hindi na po gaanong na dadagdagan yung mga barkong bumabiyahe po sa mga pantalan po natin At dahil nga po doon, in fact, example po dito po sa ating Port of Batangas, Sir Ted, Sir Mon. Ang kapasidad po ng port natin sa Batangas ay aabot po ng halos 45 po na biyahe. Isang araw dapat ang kapasidad yan. Pero ang actual na bumabiyahe lamang po dyan ay 15 lamang po hanggang 20. So talaga pong kulang na kulang po yung mga yung mga bumabiyaheng barko. Maliban pa po doon yung tinatawag na turnaround time, hindi po bumabalik kaagad dahil po kasi yung sa ibang mga terminal po kasi yung mga barko at siguro po alam po ni Sir Ted dyan, lalong-lalo na po dyan sa area po ng sa may Samar Leyte. Ang sistema po kasi nila dyan parang jeep, sermon na imbis na sumunod sa particular na schedule, ay lumalayag lamang po sila kapag puno na. So hinihintay po nilang mapuno. So talagang naantala po yung schedule ng mga biyahe po nila. Okay. So, technically, sir, mamaya malamang talagang dadami na naman ng mga pasahero o baka naramdaman na po ito kahapon o baka bukas pa siguro babiyahe? Actually, ngayong umaga po, Sir Mon, na monitor po natin yung dagsana po ng mga kababayan po natin na pabalik po ng Metro Manila. At yan po ay yung primarily dyan po sa Calapan Mindoro talaga. Ang nakikita po nating madagsa ng mga taong tatawid po papuntang Batangas at pabalik po ng Metro Manila. Okay, sige po. So, Attorney Jay, sa panahon ngayon na may mga pagtaas ng COVID cases, wala pa ho naman pagbabago sa mga protocol po na inyo pinapatupad? Well, since na-lift naman po, Sir Ted, yung pong yung health emergency po sa buong bansa, ay hindi naman po natin minamandando na magsuot po ng face mask, yung mga kababayan natin sa ating mga terminal. Pero bagamat ganun po,
Makailang linggo na din po nung natala po natin yung pagtaas na naman po nung insidente po ng mga flu-like illnesses at yung pong tinatawag pong walking pneumonia, ay nagbigay po tayo ng abiso sa mga terminal natin to encourage po hindi lamang po yung mga kawani natin, kundi pati po yung mga ating po mga mananakay na bagamat walang mandando, ay mas maganda po siguro magsuot sila ng face mask at ituloy lamang po yung mga health protocols po dati katulad po ng paghuhugas ng kamay. Tuloy pa rin po yung mga alcohol stations po natin sa mga pantalan. At kung maaari po, kung hindi naman ganun kasikip, ay mag-maintain pa rin po ng social distancing po sana. Okay, sige po. So far, wala rin po parang sa aeroplano, wala pa rin pagbabago. Kanya-kanya na lang po tayo ng ingat ang ating panawagan. O sige, so Attorney Jay, salamat na marami at ikay may panahon para sa gantong uri ng panayam sa oras na marami ho ang naka-holiday mode. Okay lang po, Sir Ted. Walang anuman po. Maraming salamat po sa pagkakataon. At Happy New Year po sa inyong dalawa ni Sir Mon at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo. Sa inyo din pong hanay, Attorney Jay, Happy New Year po. Thank you. Si General Manager ng Philippine Ports Authority, J. Daniel Santiago. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.